Hi guys! Welcome back to my channel, Barnabel Blarmino. At sa channel po na ito ay nag-upload po ako ng mga dog training tips and tutorial. Kaya kung bago pa lang po kayo sa aking channel at mahilig po kayo sa mga content na ganito, ay feel free po na bisitahin ang aking channel at panoorin ang mga video na ginagawa ko. In this video guys ay tuturo ko po sa inyo at ipapakita ko po sa inyo kung paano i-correct ang ating mahalagang aso na nangaatake o nanunugod ng kapwa nila aso o pwede rin namang tao o kahit na anong hayop. Training natin na to guys ay hindi tayo gagamit ng training leash. Ang gagamitin natin guys ay itong remote e-collar. So meron din akong video nito guys na ilalagay ko na lang ang link sa baba. Meron tayong review at meron din tayong off-leash walking gamit ang remote e-collar na to. So itong remote e-collar guys, ito yung ano niya, remote at meron din tong kasamang receiver na ilalagay na collar doon sa may correct natin na aso o iti-training natin na aso. So hindi rin natin patatagalin guys. Tara, let's go! Okay, let's go. Yan. Ayan, meron din siyang aso. Nangyayari yung reaction ni Panther. Oh. So, i-correct natin yan guys para hindi siya maging ganyan. Sa part na to guys, nagbigay na ako ng correction sa kanya. Hey! 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 So, ang nangyari guys sa first correction natin na hindi siya nakinig, kaya nagbigay ako ng follow-up correction dun sa kanya. So, ayun, nakinig naman siya at bumalik dito sa gilid sa side ko. So, mapapansin po ninyo guys sa video na nakayuko na po si Panther at ready to attack na po siya. So, ang gagawin natin dito guys ay pag nagsimula na siyang mag-charge ay i-correct na natin kaagad. Pipindutin na natin kaagad ang itong button na to guys. Itong button na to na may tatak na ano, yung itong may kidlat guys. Ayan. Ayan. Ito guys, yung pipindutin natin. Ito yung gagamitin natin na pang-correct. Ito yung ano niya guys. Itong may symbol na kidlat. Ayan yung shock. So, ayan yung gagamitin natin pang-correct sa kanya. So, ang ginawa ko dito guys, nung mag-charge na siya doon sa may target niya, ay pinindot ko na agad yung shock para makorek natin siya kaagad. So, every time guys na ginagawa niya yung ganitong pag-atake, at syempre kailangan nating bantayan at kailangan nating tumiming na pag may ginagawa na siya, nakayuko na siya at naka-alert na siya, ay i-correct na natin kaagad yung behavior na ginagawa niya para malaman niya na hindi tama yung ginawa niya. Ang pagko-correct guys, hindi natin dapat ginagawa ng isang beses lang o yung tinatawag natin na ningas kugon na ngayon i-correct natin yung behavior na ayaw natin, tapos sa susunod na araw ay hindi na kasi tinamad tayo na wag muna, tapos gagawin na naman natin na i-correct siya. So inconsistent yung nangyayaring pag-correct dun sa behavior niya. Dapat ang ginagawa natin guys ay consistent natin na kino-correct yung maling behavior na ayaw natin na gawin niya. So dapat guys continue na natin yan na ginagawa hanggang sa makasanayan at ma-imprint sa utak niya na yung bagong behavior na mag-behave lang dapat siya. So tip ko sa inyo guys, kung ayaw nyo maging matapang yung inyong mga alagang aso at ayaw nyo siyang nunugod at nangaatake ng mga hayop o tao, ay dapat na na-walking po natin sila para ma-release yung energy nila. At syempre, para ma-socialize sila sa paligid at nababantayan natin yung behavior na
ayaw natin sa kanya. At syempre, pag nababantayan natin yung behavior na ayaw natin sa kanya, ay pwede na natin siya ngayong i-correct ng ating e-collar. So, ang e-collar guys ay hindi na natin kailangan ng tali. So, leashless na siya. So, wala tayong tali na so, kahit malayo-layo siya guys, ay pwede natin siyang i-correct up. So, ang gagamitin na natin ay yung shock netong e-collar.